Ito na ata ang pinakasulit ng 4K phone so far ngayong 2023. Bakit? Kasi sa 4K mo, naka 128GB ROM ka na plus 8GB RAM na binubuo ng 4GB RAM internal at 4GB virtual RAM. Naka 9Hz support na and also naka fast charge up to 18 watts fast charging. Yes, mga kapare ko, lahat ng mga specs na nabanggit ko nasa 4K phone na to. And trust me mga kapare ko, wala na kayong mahanap na phone na merong 128 ROM. Doon pa lang panalo na kayo na nasa 4K lang or under 5K pesos mga kapare ko. Ngayon, ang 4K pesos question, ano nga ba tong phone na to? Ito lang naman kapare ko yung Infinix Hot 30i. Siguro alam na ninyo to or narinig na ninyo to sa mga ibang content creator na gumawa ng video about dito. Pero sa video na to, ipopokus natin siya sa gaming side and also tatalakayin na rin natin kapare ko yung mga common specs and also mga pinagmamalaki ng phone na to. Ngayon, aalamin din natin dito kapare ko yung mga modus na ginagawa ng ibang seller about sa phone na to na i-share ko rin sa inyo sa gitna or sa dulo ng video na to. And also magbibigay na rin ako ng tip and also suggestion kung tama nga ba or good to buy nga ba talaga tong phone na to. Kung interesado kayo dyan, pag-usapan na natin. Umpisahan natin kapare ko sa design nito. Usually kahit 4K pesos phone lang to kapare ko, meron itong tinatawag na diamond cut design. Itong diamond cut design na to is nagbibigay ng elegant look and also premium looking quality kahit na ito ay plastic back, plastic frame at glass front. Ang pinaka nagustuhan kong kulay talaga dito kapare ko is itong black na variant niya. As in makikita nyo talaga dito yung kanyang pagkakaroon ng diamond cut na design na dun nyo talaga ma-appreciate. Pagdating naman sa back part nito, ang texture nito kapare ko is glossy, hindi matte. So ibig sabihin nun kapare ko, ito ay magnet sa fingerprint kapare ko, kaya mas recommended ko talaga na gamitin nyo siya using the phone case. By the way, inside the box, ito nga pala makikita ninyo. Unang-una charger, pangalawa warranty, at pangatlo yung kanyang case na hindi chipipay kapare ko dahil matigas-tigas at maganda yung kanyang quality. Wala na to kasamang earphone pero goods na rin yan kasi nga 4K pesos lang to. Ang malupit pa dyan kapare ko, ito ay side mounted fingerprint na rin and also USB Type-C na rin ang kanyang mismong charging port. Ang maganda kasi kapare ko kapag side mounted fingerprint, hindi ka na may ilang pa, pindutin pa yung likod or yung likuran ng inyong mga phone. Usually kasi yung style ng fingerprint na nilalagay yung kanilang fingerprint scanner sa likod ng phone ay talagang ginagawa sa mga under 5K phones lang. Ngayon, ito kapare ko, inilagay na nila sa ating mismong side which is side mounted fingerprint pa rin na design kapare ko para sa mga mid-range level to flagship level phone or kaya nagiging common design na rin ng mga phone ngayon. Pagdating naman sa display nito kapare ko, ito ay naka IPS LCD display na supported na ang 90Hz sa sinabi ko na kanina na magagamit mo sa social media browsing and also sa iba't ibang mga bagay. At nagulat din ako kapare ko dahil goods na goods nilang nilagay dito yung ating 90Hz refresh rate kahit 4K pesos na phone lang to. And sumunod naman dyan kapare ko pagdating sa kanyang resolution. Usually ito ay 720p resolution na okay na rin kapare ko dahil nakikita na rin natin na maayos yung ating mismong mga app icon and also mga graphics pag naglalaro tayo ng game. At syempre higit sa lahat yung mga pinapanood natin video like YouTube video, Netflix at kung ano na pang mga movie na gusto nyong panoodin. Pagdating naman sa size ito kapare ko, ito ay naka 6.56 inches kaya medyo malaki-laki din talaga itong phone na to kapare ko. Dako naman tayo sa kanyang OS or operating system. Pagdating dito siya ay naka full Android 12 na kapare ko. Unlike sa mga ibang mga budget phone na mga semi-semi lang na operating system yung nilalagay sa kanila or not full Android operating system. And to be honest mga kapare ko, dun pa lang sa mga specs na binanggit ko, sulit na to para sa 4K pesos phone. Ngayon, mag-proceed tayo sa pinaka main topic ng video na to which is yung ating gaming part. Pero bago yan, ito muna yung kanya CPU and GPU. Pagdating sa CPU niya, ito ay naka Unisoc E606 12nm at octa-core na rin kapare ko. Meron nga rin pala ito kapare ko na GPU na Mali G57MP1 na goods na rin para sa kanyang mismong level. At para sa mga hindi nakakalam ng Unisoc processor kapare ko, isa itong another brand ng CPU sa pwede nating gamitin sa market. And usually ito yung isa sa pinaka-cheapest CPUs ngayon talaga sa market which is understandable and reasonable kapare ko na nilagay ito ng Infinix sa kanilang phone na to which is yung Hot 30i. Bakit? Kasi nga binawi naman ito sa ibang specs like yung storage, RAM, and refresh rate kapare ko. Ngayon, alamin natin kung okay nga ba talaga tong version ng Unisoc processor na to sa mga games na nilalaro natin. Ngayon, simulan na natin. Let's go! Unahin na muna natin kapare ko itong ating Mobile Legends. Sa Mobile Legends, supported ng phone nito ang high graphics at high refresh rate kapare ko. At nagulat ako kapare ko sa performance ng phone nito pagdating sa MLBB. Kagaya ng sinabi ko, nakaset up siya sa high graphics at high refresh rate kapare ko pero kaya niyang i-run ang MLBB ng smoothly
Yes, kapare ko, smooth as in. Naka-high graphics pa yan, okay? Syempre, wala na siyang ultra dahil nga medyo mahina yung kanyang processor. Pero kapare ko, maintain naman yung performance niya sa pagkakaroon ng magandang FPS. Kung makikita ninyo dyan, kapare ko, kahit na nagka-clash kami, hindi ako bumababa ng 40 to 50 FPS. Sure ako nandyan yan kasi alam ko naman yung tsura ng 60 FPS. Talagang smooth siya tingnan. Pero dito sa video na to, I think nasa 30 to 50 FPS yung kayang i-produce ng ating mismong MLBB doon sa phone niya mismo, kapare ko. Which is good na rin naman dahil nga medyo mababa yung kanyang processor. Pero tingnan nyo naman yung performance na ito. Kung MLBB yung lalaroin mo, I recommend this phone already, kapare ko. To be honest, kapare ko, nung nilaro ko siya sa MLBB, akala ko talaga hindi siya magiging smooth or kagaya lang din siya ng mga ibang phone dyan na medyo mura nga pero hindi naman ganun ka-okay yung performance. As in, ginagamit lang talaga siya for a secondary phone. So usually, mas malakas talaga to sa Tecno Spark 10. Nakalimutan ko yung pinaka mababang version ng Tecno Spark na bagong release lang din ngayon 2022. Mas malakas tong Infinix Hot 30i doon, kapare ko. Kaya kung ako siya, pinagpipili mo yung dalawa, Hot 30i yung masasuggest ko ngayon mismo. Ngayon, kapare ko, jump naman tayo sa CODM. Pagdating sa CODM, ang graphics quality na supported neto is around high and also yung frame rate niya is high din. So usually common lang din. And pagdating din sa performance ng phone na to, pagdating sa CODM, decent din yung kaya niyang gawin, kapare ko, kagaya doon sa MLBB. Same lang din sila ng FPS. Alam ko for sure maintain to 40 to 50 FPS yan. It depends kasi wala sila nakalagay na reader. Pero for me, okay na yung gano'n na level ng FPS para mas maganda panoodin. Pagdating naman sa kanyang performance sa CODM, kagaya na sinabi ko kanina, decent din, kapare ko. Kaya mo dito mag-slide jump or yung mga combo na ginagawa mo sa CODM, kapare ko. Depende na kung ano yung movement mo doon. Kasi for sure yun yung itatanong nyo sa akin. Pagdating sa kanyang touch response, mabilis din naman to mag-react, kapare ko. At wala ko nakikitang delay about sa kanya. Pero madelay lang siya once na talaga yung internet connection mo is merong problema. Kaya mas maganda kung gagamit ka, kapare ko, ng Gear Up Game Booster. Si Gear Up Game Booster is kaya makapagpa-fix ng issue pagdating sa ganitong mga high latency game server, na kung saan gagawa siya ng daan para magkaroon kayo ng connection ng server at ng device mo ng mas mabilis kaysa sa ordinary way na dinadaanan ng device mo at ng ibang device para makakonect sa server. Which is maganda yung, kapare ko, at bibilis talaga ang internet connection mo pag ganon. Anyway, check nyo nga pala yung ating mismong Gear Up Game Booster dyan sa ating pinned comment and also sa description ng video na to. Ngayon, kapare ko, ang pinakalas sa tanong ninyo marahil, kapare ko, marirecommend mo ba sa amin na bumili kami or kung bibili kami nito, marirecommend mo ba na okay itong bilihin? Ang sagot nandiyan, kapare ko, is oo. Unang-una dahil sa kanyang performance at saka sa kanyang presyo. Hindi ganun kamahalan at hindi din ganun naman kahina yung performance ng phone na to. Oo, unlike sa iba na medyo magdadagdag ka pa ng 3K to 4K pesos, pwede ka na makabili ng medyo maganda-gandang phone. Pero kung medyo tight nga yung budget mo, I recommend this phone dahil kaya niya naman magbigay ng decent performance sa CODM at saka MLBB na most playable game dito sa country natin. At kung gusto mo ito pang regalo sa anak mo, pang regalo sa birthday niya, may mga gagawin siya activities or kaya mag-online class siya, need niya ng cellphone or need mo ng cellphone or need ng isa sa inyo ng cellphone, ito yung pwede mong iregalo na mura and also hindi chipipay ng phone. As in, magagamit niya ng pangmatagalan at magagamit niya pa ng pambardagulan, kapare ko. Anyway, kagaya na sinabi ko rin pala sa intro ng video na to is meron ako sasabihin sa inyo na nagiging modus ng mga seller ngayon. So usually, nung bumili ako nitong Infinix is nabili ko siya sa halagang 4,499. So usually, ito yung kanyang SM price or yung mall price. Pero ang SRP naman nito, kapare ko, sa kanilang online is 4,499 or kaya minsan meron silang 4,299 which is promo yung, kapare ko. Bakit ko nga ba sinasabi to? Kasi nung bumili ako ng phone, kapare ko, may mga iba't ibang pricing ako talaga nakita sa marketplace at syempre dito sa mga nakachat kong seller sa TikTok. At ang dahilan is isa lang, dahil hype nga yung phone na to. At huwag kayong magpapadala doon, mga kapare ko, dahil yung ibang seller binibenta ang Infinix Hot 30i sa halagang 5,500 pesos na above na kapare ko sa kanyang SRP na 4,499 or minsan nga 4,299 na lang to. Almost 4K na or 4K na usually. So yeah, huwag kayong bibili doon sa mga ganon, mga kapare ko, kasi nauutakan kayo nun. Add 1,500 yun usually sa inyong pera or add 1,000 pesos sa inyong pera, mga kapare ko, na sana na-save na ninyo. Anyway, yun lang naman ay sarili kong suggestion. Mas recommend ko bumili na lang kayo ng product na to dyan sa ating link. Ilalagay ko yung link sa description ng product or ng ating mismong phone. Or kaya try ninyong bilhin tong phone na hawak-hawak ko. Ibebenta ko rin naman to after ma-post ng video. Anyway, maraming salamat. Yun lang. Peace.